Tinutukan ng ilang kaanak ng mga biktima ng gyera kontra droga ng Administrasyong Duterte ang unang pagharap ng dating Pangulo sa International Criminal Court. Masidhi ang kanilang pag-asa sa matagal na nilang ninanais sa hustisya. Nakatutok si Von Aquino. Taimtim na pinanood ng ilang kaanak ng biktima ng war on drugs ang pagharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pre-trial ng kanyang kaso sa ICC. Naiinis ako kasi yung reaction niya ganon. Naging parang sobrang hina niya na, naging bingi na siya, samantalang napakatapang niya. Sana po, dun po sa ibang bansa siya dinala, dun din po siya aanuhan ng kaso, lilitisin. Kasi dito po sa Pilipinas, wala po kaming pag-asa. Doon po kami sa ibang bansa lumapit. Nanariwa raw sa alaala ni Shira Escudero ang mapait na sinapit ng kanyang kapatid na dinukot at pinatay. Buti nga po siyang may due process. Buti nga po siya nararanasan yung human rights na ipinaglalaban namin. Pero kami, dinanas po ba namin yung human rights? Kami pong mga pamilya po namin, yung kapatid ko. Kasama nilang nanood si ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti na nagpaliwanag ng mga naganap sa pre-trial. Ngayong umaga, sumailalim sa psycho-spiritual intervention ng mga kaanak ng mga biktima ng extrajudicial killings. Nagdaos din ng misa. Kasamang dumalong isang ginang na ang anak ay namatay sa bala at saksak noong August 2017 matapos ipagbigay alam sa kanila ng mga pulis at barangay na kasama sa drug watch list ang kanyang anak. Nagpasalamat kami sa Panginoon dahil nagkaroon na ng hustisya yung pagkamatay ng anak namin. At syempre natakot din kami para sa kaligtasan namin. Kasi po syempre malaking tao po yung kalaban namin. Sana makulong na siya. Ayon kay ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, maaring ipatawag ng ICC ang mga nakaligtas na biktima ng EJK at ang mga pamilya ng mga biktima ng EJK para mag-participate sa trial. Pero hindi naman daw sila required na magpunta pa sa ICC. Hindi required. Ultimo na ang lahat ng mga biktima ay pumunta. Pero required at recommended na sila ay magpahayag. At maaari nilang gawin yon sa pamamagitan ng mga representante, legal representatives. Sa ngayon, ang alam daw ni Attorney Conti ay may at least 3 biktima ng EJK na nabuhay pa. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras.